Naglatag ng kani-kanilang huling argumento ang prosekusyon at depensa sa huling araw ng confirmation of charges hearing ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. At kabilang po sa iginiit ng depensa, walang direktang utos si Duterte na magpapatay ng tao. Git ng prosekusyon, may hawak silang testigo. Saksi si Marie Zumal. Sa pagpapatuloy ng submission on the merits of the charge, tinukoy ng depensa ang count 2 tungkol sa pagpaslang umano sa high-value targets o HVT. Ayon kay Kaufman, may preliminary observation ng depensa na ginagamit umano ng prosekusyon ang terminong HVT na parabang isa na itong ebidensya ng isang kriminal na plano, isang inference na anilay hindi maaaring panghawakan. Giit ng depensa, ang HVT ay hindi nag-establish ng isang criminal plan at hindi rin umano ito code o instruction para pumatay. Aniya, ang HVT ay isang prioritization lamang ng mga target sa ilalim ng law enforcement operations at hindi isang preordained o nakaplanong pagpatay. Kinontra rin ng depensa ang paratang na ang mga nasawi ay bunga ng planong pagpatay. In response to an imminent threat, in accordance with the rules of engagement repeatedly articulated by President Duterte, namely that lethal force was permissible only where life was in danger. Across the Count 2 incidents, there exist contemporaneous documents, whether it be arrest warrants, operational records, or firearms recovery reports, all of which reflect legitimate police operations that escalated into exchanges of gunfire. The general record does not substantiate a theory of wanton execution, yet the prosecution seeks to rely once again on the testimony of criminals spilling their hearts with a tacit understanding that they will never be prosecuted. Binanggit din ng depensa na sa 4 sa 5 insidente may na-recover ng mga baril sa crime scene, mga armas na ginamit daw laban sa mga pulis. Sa mga incidents 13, 14 at 15 may natagpo ang gunpowder residue sa mga kamay ng mga biktima na ayon sa depensa ay hindi umaakma sa teorya ng execution. Sa incident 14, buhay ang target, ibig sabihin selective and not indiscriminate use of force ang nangyari. 4 individuals were arrested live. To us, that demonstrates selective and not indiscriminate use of force. In incidents 10, 13 and 14, gunpowder residue was detected on the victim's hands. At a minimum, that forensic finding is consistent with an exchange of gunfire and not consistent with a straightforward execution narrative. Pinuna rin ni Kaufman ang isang testimonya nagsasabing may mga baril na itinanim lamang sa crime scene. Ayon sa kanya, ito raw ay isang uncorroborated insider testimony, hindi direktang nasaksihan ang pagtatanim ng baril at isa lamang umanong palagay o assumption. Kaugnay ng Incident 11, giit ng depensa na nakasandig lamang ang paratang sa voice recognition na sinasabing mula sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. And this linkage rests entirely on voice recognition by an individual who claims to have overheard a telephone conversation and recognized the president's voice, while being physically moved from one location to another. The alleged recipient of the telephone call himself was never interviewed, and another person present, on whom the prosecution relies for corroboration, did not hear the conversation. After all, would it not have been an item of interest to all those present in that specific location that the President of the Republic himself had condescended to discuss matters of such a criminal nature by way of telephone? So the ridiculous assertion stands solely on the word of one single individual. The only other corroborating witness, the one who heard nothing, acknowledged a personal resentment that he harbored for the then President, Rodrigo Duterte. Sa pagkamatay ni Albuera Mayor Rolando Espinosa at Raul Yap na binaril sa loob ng kanilang selda, sinabi ng depensa na hindi raw ito maaaring iugnay kay Duterte. Rodrigo Duterte gave Espinosa a 24-hour ultimatum to surrender. And surrender he did the following day. 4 days later, Rodrigo Duterte commended Espinosa for surrendering to Ronald de la Rosa, commenting that it was just as well that he did. So if we look at it from the point of view of Rodrigo Duterte,
That is where the incident ended, despite Mr. Jeremy exhorting us to believe otherwise. What happened thereafter, as awful as it may be, had nothing to do with our client, and not one witness can say that. Kaugnay naman sa operasyon laban kay Ozamis Mayor Reynaldo Paruhinog, giit ng depensa na hindi ito maituturing na isang indiscriminate execution. The exchange of fire, as reported, is supported by the fact that gunpowder residue was found on 7 individuals, including on the mayor himself, and a paraffin test turned out positive on the person of one of the victims, indicating that he had discharged a firearm, something totally negating the gun plant theory proposed by the prosecution's only witness. It is also worth stressing that 4 individuals were arrested alive following the operation, and that one of them was subsequently sentenced to life imprisonment after the domestic courts rejected claims of evidence planting. That fact alone is not consistent with a theory of indiscriminate execution, but is rather consistent instead with arrest and prosecution within the boundaries of the law and not indiscriminate use of force. Ayon sa kanila, ang mga operasyon ay isinagawa sa utility level o antas ng mga operatiba sa ibaba at hindi bunga ng isang utos o direktiba mula sa pinakamataas na antas ng pamunuan. Sa pagtalakay ng depensa sa Count 3 na tumutukoy sa mga barangay clearance operations, tinuon nila ang pansin sa paratang ng prosekusyon na ang mga target umano ay tinutukoy sa pamamagitan ng isang listahan. Ayon sa depensa, walang illegal o nothing wrong sa paggamit ng listahan ng mga pinaghihinalaang sangkot sa droga dahil bahagi raw ito ng lehitimong intelligence at law enforcement process. Hindi rin daw napatunayan na ang mga nasabing insidente ay bahagi ng isang sistematiko at planadong atake laban sa mga sibilyan. Ipinunto ng depensa na sa mayorya ng mga insidente, ang paggamit ng puwersa ay sumailalim sa administrative review at hindi isinagawa sa paraang palihim o clandestine. Ayon din sa depensa, walang ipinakitang ebidensya ang prosekusyon na bukod kay Kian de los Santos ay may mga menor de edad pang biktima sa war on drugs. The prosecution has not, despite its emphasis on children, presented to this chamber during these proceedings any evidence that even one victim, apart from Kian, in its 49 incidents was a minor. No birth certificates, no corroborative evidence, nothing. Sa ikalawang sesyon, tumugon naman si senior trial lawyer Julian Nichols sa ilang argumento ni Kaufman. Kaugnay sa pagkakaroon ng documentation, sabi ni Nichols, kung bahagi umano ng trabaho ng Chief of Police ang pagpatay sa libu-libong tao, hindi raw katakatakang hindi ito ilalagay sa mga police record. Binigyan diin ni Nichols ang umano'y pananagutan ni Duterte dahil siya ang nagtalaga bilang mga opisyal na mga tinukoy na co-perpetrator umano niya. And part of the Chief of Police's job is to kill thousands of people. It's not a surprise that the police reports don't reflect that. If they decide to murder Mr. Espinosa and Mr. Yap while they're held in jail, it's not surprised that that can be done when Mr. Duterte appoints the head of the Department of Justice. It's not unique to this case. In war crimes trials, crimes against humanity trials, where the very top leadership are the persons on trial, and when they're committing their crimes, they don't put it in writing often. Let's go out and commit a crime. Muling iginiit ni Nichols na may mga witness silang magpapatunay na noong mayor si Duterte at kahit nang maging pangulo, ibig sabihin ng neutralize ay pagpatay, sa legal na operasyon man o hindi. Sa kaso ng pagpatay kina Espinosa at Yap, nakalagay sa tinukoy na PRRD list na na-neutralize ang dalawa nung araw na namatay sila at hindi noong araw na naaresto o nakulong sila. Kaugnay sa tinukoy raw ni Kaufman ng mga witness na nagbigay ng mga pahayag na exculpatory o magpapawalang sala kay Duterte, sinabi ni Nichols na bagaman nakausap nila ang mga witness na ito, hindi nakasandig sa kanila ang mga argumento ng prosekusyon. Sinagot din ni Nichols ang sinabi ni Kaufman na napakaraming krimen sa Pilipinas hanggang ngayon pero hindi na raw naiimbestigahan ang mga ito. Why aren't there more investigations? Why aren't crimes being investigated now in the Philippines? Well, his client prevented all that by withdrawing the Philippines from the Rome Statute when he thought he might be prosecuted, thereby ensuring that we would not
have jurisdiction after a certain period. Sa sinabi ni Kaufman na walang kaugnayan o direct order mula kay Duterte sa mga pagpatay, itinuon ni Nichols ang pansin sa Incident 1 ng kaso kung saan may testigo silang makakapagsabi na narinig niyang iniutos ni Duterte bilang codename Superman. Muling iginiit ng prosekusyon na walang dahilan para hindi ituloy sa paglilitis ang kaso laban kay Duterte. Back to Mr. Duterte, he's proud of his killings. He wants to be remembered for them. Decades of murdering his own people, murdering the children of the Philippines, and he claims that he did it all for his country. He doesn't deny it. He says, as I said early on, it's a necessary evil. It's for the greater good. Doesn't matter how many kids I have to kill. I'll clean up the Philippines. Mula rito sa The Hague, Netherlands, para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Update naman po tayo sa The Hague, Netherlands at Saksi Live. Si Mariz Umali. Mariz? Pia, matapos nga ang prosekusyon, ang common legal representatives for victims naman ang nagbigay ng kanilang closing statement at nilatag ni Attorney Gilbert Andres ang mariing pagtutol sa mga argumento ng depensa at muling iginiit na dapat ituloy sa ganap na paglilitis ang kaso. Inihambing ni Andres ang paraan ng paglalahad ng depensa sa isang parable of the elephant na animoy tinitignan lamang ang malalaking bahagi nito tulad ng nguso, tenga o ulong, ngunit hindi ang buong anyo ng elepante. Ayon sa kanya, pinipili lamang ng depensa mga bahaging pabor sa kanila habang binabaliwala ang mas malawak na pattern ng mga pagpatay. Binigyan din ni Andres na ang mga biktima ay nagnanais na umusad ang kaso o magtuloy sa trial proper para makalabas na raw tayo sa anino ng maling impormasyon o fake news. Anya, para sa mga naulila, murdered loved ones at yung mga kasama pa nila ay parang they are being murdered all over again dahil sa patuloy na pagbaluktot sa katotohanan. Naglatag si Andres ng 10 mahalagang rebuttal. Isa-isahin ko, Pia. Yung una, sabi niya, kapag halimbawa ang Pangulo raw ng bansa ay nagsalita sa publiko, ito ay polisiya. Bilang head of state, ang kanyang mga salita ay may bigat at inaasahang susundin. Ikalawa, sa usaping legal theory at sa siyam na insidente ng pagpatay na itinuturing na emblematic cases, ipinunto niya na ang scale ng atake ay maaaring sukatin sa qualitative means, ibig sabihin kung organisado at may pattern, at sa quantitative means, meaning malaki ang bilang, matagal ba ang panahon at malawak ang saklaw ng geography na kung saan nangyayari ito, at kontra ito sa pinakita ng depensa na maliit lamang ang mga kaso. Ikatlo, binigyan diin ang death rate sa panahon ng drug war. Ikaapat, pinasinungalingan ang punto ng depensa na hindi ito atake laban sa isang tiyak na bahagi ng populasyon. Ikalima, tinalakay ang mga ulat at issuances ng Korte Suprema ng Pilipinas ayon sa year-end report ng Duterte administration ng 2017 mula Hulyo o July 1, 2016 hanggang November 27, 2017, may 2,967 na nasawing tinatawag na drug personalities. So, ang giit ng depensa na ito ay maliit kumpara sa 118,287 na naaresto. Ngunit ayon sa CLRV, ang mga pagkamatay na ito ay ipinagmalaki pa bilang accomplishments na anilay nagpapakita ng state-sponsored killings. Ika-anim, binanggit din ang mga resolusyon ng Korte Suprema kaugnay ng issue. Ikapito, hindi maaaring gamitin depensa ng pulis ang irregularity and official functions dahil ang kamatayan ay hindi dapat nagaganap sa lehitimong operasyon. Ikawalo, binigyan diin ang karapatan sa buhay o right to life. Ikasyam, hindi totoo, sabi ni Andres, na hindi tinolerate ni Duterte ang mga tiwaling pulis. Ang libo-libong kinilalang kamatayan sa drug war na walang naging prosekusyon ay patunay na walang pananagutan. At ikasampu, sa halip na magsagawa ng mga hakbang upang imbestigahan at usigin ang mga salarin, pinalakas pa umano ng dating Pangulo ang mga panawagan na pumatay. At binigyan din na may mga batang nasawi at hindi ito maaaring tawaging collateral damage. At Pia, ngayon ding hapon nagkaroon tayo ng pagkakataon na maka one-on-one interview itong si Deputy Prosecutor Mame Mandiaye Niang at kabilang sa kanyang naging pahayag ang pagdidiin o paggiit na may matibay na batayan yung kanilang mga argumento para tumulak ito sa isang
full-blown trial o trial proper. Tumugon si Niang sa pangunahing argumento ng kampo ni Duterte na kulang umano ang ebidensya upang maipagpatuloy sa ganap na paglilitis ng mga kaso, pero ipinaliwanag niya ang kaibahan ng confirmation stage at actual na trial. So sa yugtong ito raw, hindi pa kailangan patunayan na ang kaso ay beyond reasonable doubt. Dapat daw okay na yung yung may strong grounds para magtuloy ito sa kaso. At pagdating naman daw sa mga ebidensya, kahit na ito yung meron sila at sinasalag ng depensa, it is continuous yung kanilang pagkalap ng ebidensya. And all the more na kailangan daw tumuloy ito sa isang full trial. Tinutulan din ni Niang ang paratang na nakabatay lamang sa naratibo ang kaso ng prosekusyon. Paliwanag niya, sa mga kaso ng mass atrocities, hindi iisa ang paraan ng pagpapatunay. Maaari raw pagsamasamahin ang mga testimonya ng mga witnesses, mga dokumento, video footage, at lahat ng ito ay magiging basehan ng mas mabigat pa nila o mas matibay pa nilang mga ebidensya. Tumanggi naman si Niang na magkomento dun sa issue ng video na pinagtatalunan ng depensa at ng prosekusyon kaugnay dun sa pinatatanggal ng depensa na video kung saan nanonood si dating Pangulong Rodrigo Duterte na CCTV kung saan 3 hitmen ang pumatay dun sa mga biktima. At sinabi niya na independent ang kanilang paraan ng pagkalap at very careful ang kanilang pagkalap. Sumusunod sila sa SOP pagdating sa collection ng mga evidence. Pero hindi na niya pinansin pa yung sinabi na ipatatanggal sa list of evidence. Binigyan linaw din ni Niang sa mga kaso ng crimes against humanity, hindi karaniwang may direktang nakasulat na pag-utos. So talagang kahit na may binanggit ang depensa na wala naman daw nakasaad sa police manual na ganito, hindi naman daw talaga isusulat na pumatay. So ilan lamang yan sa mga sinagot ni Deputy Prosecutor Niang. At sabihin ko na rin, Pia, yung tungkol naman dun sa cherry picking, kasi isa ito dun sa mga sinabi ng depensa na pumipili lang daw ang prosekusyon ng mga speeches na talagang aakma sa kanilang naratibo. Sinabi ng prosekusyon na hindi nangangahulugan na tatanggapin nila yung mga caveat na pahabol na pahayag na maaaring naglalayong takpan yung tunay na polisiya. Sabi niya, nilinaw niya na ang obligasyon ng prosekusyon ay isaalang-alang pareho ang mga ebidensya makabubuti at makakasama sa kanilang teorya. At Pia, tinanong din natin on a lighter matter si Deputy Prosecutor Niang kung nakakatanggap din ba siya ng mga kumbaga kung natotroll din ba siya sa social media matapos ngang magsimula itong confirmation of charges hearing, at sinabi niya maging siya ay natotroll din katulad ng mga pamilya ng mga biktima na tumindi talaga yung panghaharas sa kanila sa social media nang magsimula yung confirmation of charges hearing. Pero ayon kay Deputy Prosecutor Niang ay hindi raw sila nagpapatinag. So yan muna ang latest na sitwasyon. So Pia, today, 4th day, huling araw na rin. So natapos na ang mga closing statements ng lahat ng mga panig, at kinahapunan ay nagkaroon naman ng review of detention hearing na kung saan pati yung prosecutor o yung prosekusyon, yung depensa at yung CLRV ay nagbigay din ng kanilang mga pahayag. Pia? Maraming salamat, Marie Zumali. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.